Hello mga kalabs. Ayan, magbablog muna tayo saglit. So, ito pong kulot nating buhok ay, balak ko kasing i-straight. Pero, baka hindi ko i-straight. Baka lagyan ko ng something dito sa baba ba. Ayan oh. So, kumusta na kayo mga kalabs? Kumusta na si ating Melba Mendez, Cherry Soles, Maria Salas, yung ating mga si Lucy P. Nakita ko minsan, si Maria Soriano. Salamat po sa inyong pagbisita sa aking channel. Kumusta po kayo? Ayan. So, nag-aano lang ako kasi ano ako ngayon, free day ako ngayon, pero pupunta ako doon sa tindahan kasi alam nyo ba, talagang give up na talaga, kailangan na talaga naming i-give up yung tindahan. So, dahil yung anak ko kasi, siya ang nagbabantay lately, pero, busy siya sa, ano niya, sa ano ba niya, busy siya sa ano niya, sa school niya. Tapos ako naman ay busy sa aking tatrabaho sa IKEA. Kaya hindi na namin makayanan. So, ang ginawa po namin talagang nakakalungkot nga naman kasi yun na nga, sabi nga nung mga kaibigan namin na kailangan daw namin gawa. Binibiro nila kami na kailangan daw gawan ng funeral yung aking yung aking tindahan kasi since 2002 po. So since 22 years. Ayan, 22 years. Since 22 years na tindahan ko, ngayon hindi ko na mapapasukan dahil from kailan ba yan, sa April kasi ano na yung hanggang ano na lang kami 16 itong 16 ng 16 ng nitong month na ito ay i-empty na namin ang buong tindahan. Ayan po. So yun nga dahil hindi na talaga mababantayan at saka 'di ba tumahimik nga siya, so walang gaanong customer at so nag-decide na lang talaga kami, tapos mayroong magre-rent. So at least mayroon siyang monthly na makuha, pero hindi naman siya kalakihan, pero at least mayroong earning yung ating tindahan, yung ating building. Ayan, so sa mga ano po pala, hindi kadalian na magkaroon ka ng sarili mong building dito, dahil lalo na pag siya company, yung marami kayong may-ari sa isang building na iba-ibang hindi madaling ibinta dahil kailangan mong ibinta ng buong-buo yung building. O kaya pwede ko namang ibinta talaga yung sa akin, pero hindi mo makukuha yung price na gusto mo dyan. So ngayon i-rent ko, at ito nga, at papunta ako doon, parang mayroon kasing pupunta ngayon doon kasi yung mga binibinta naming mga bagay-bagay ay mayroong magkukuha, susunduin nila at babayaran nila. So ayan, pupunta ako doon, pero hindi din ako magtatagal dahil mayroon din akong meeting. Busy talaga ako, tapos mayroon din akong dapat tawagan dahil sa may panibago naman tayo. So, yun, mag-i-end nga yung isa, mayroon naman tayong panibagong business. Ayan, so, yun, bukod sa nagtatrabaho tayo, magkakayod talaga tayo, pero yung isa kong business naman, ay hindi pa naman talaga, yung sinabi ko sa previous na mayroon yung akong customer, mayroon akong mga customer, pero hindi pa rin kadamihan na kailangan kong umalis sa IKEA. So, kung mapupuno na ako, aalis talaga ako sa IKEA. Dahil mahirap kasi yung trabaho doon at sobrang busy palagi ba. Kaya ayun, gusto ko yung may sarili na lang ako, na may sarili akong oras, ganun. So ayan, mag-aano lang ako, maghahanap lang ako ng mga customer pa, and then yun, pag nakahanap na ako ng customer, na ako, yung tawag nitong mag-i-stop na talaga. Pero kung hindi naman ako mapuno, hindi talaga ako mag-i-stop sa IKEA, dahil yun ang kinakabuhayan ko, yung IKEA. Dahil kung wala ang IKEA, wala akong makakain, di ba? So hawakan ko yung IKEA, pagtiisan ko hanggang mayroon na akong full job sa sarili kong business. Ayan po. So habang po tayo nagdadaldal, ay ako yung nag-aano lang ako dito kasi super dry kasi yung buhok ko. Pero hindi na siya gaano dahil inaano ko na siya ng serum.
Pero dahil nga buhaghag yung buhok ko, mahirap talaga siya alagaan. Ay mahirap talaga, parang yung kaibigan ko nga sinasabihan na parang net ng ano daw, ng ibon yung buhok ko. Tingnan niyo. Oh. Yan, ganyan yung buhok ko. Wala tayong magawa dahil buhaghag talaga itong buhok ko. So, ayan, kinukulot ko lang ng kunti dito sa baba. Parang inaano ko lang ba siya. Kasi ayan, oh, tingnan niyo. Makulot talaga siya, pero paglagyan ko ng gel or something, talagang makikita nyo yung kulot. Pero pag naglalagay ka kasi ng gel, mga kalabs, ay naano kasi yung parang, ang tawag nito, yung buhok mo parang hagkot. Ano ba yan? Malagkit. Ayaw ko kaya hindi na lang ako maglalagay ng ano at ganyanin ko lang siya. Yung parang may kunti lang siyang kulot sa baba. Okay na. Yan, gigaganyan-ganyan ko lang yan. Ayan. Oh, 'di ba? Parang may kunting ano lang siya ba? Pero kung tagalan ko yung pag ano ko sa machine, syempre magkukulot talaga yan siya. Pero wala akong time dahil may meeting nga ako. Alas 10 yung customer na pupunta. Si Yanita, malilate yung anak ko. Yan. So, tsaka kailangan ko talagang bumili ng mas maliit nito kasi masyadong malaki itong aking ginagamit. Regalo po ito ng kaibigan ko. Ayan. So, yun lang. Ayun ang ano ko sa inyo na mag-aano na talaga kami nang hihinayang talaga ako sa tindahan pero wala tayong magawa dahil sa crisis nga. Ang crisis talaga ay umaano kaya maghanap ka ng ibang paraan na parang maaano yung buhay mo na hindi ka mahirapan sa buhay, makakain ka everyday. Ayan. So ayun. Oh, 'di ba? So medyo okay na yung buhok ko. Kasi kanina buhaghag talaga, nakakahiya naman, buhaghag talaga. Ayan. Tapos mamaya naman ay ako'y may doktor, so ikukwento ko din sa ibang vlog natin ang aking padudoktor. Yan. So ang daming nating kaganapan, yan, ganyan yung buhok ko ngayon. So dito ano ko lang, i-straight ko lang yun dito, yan. Oh, 'di ba? So diba? So, medyo ano siya, maayos siya, hindi siya yung buhaghag. Kailangan talagang medyo plansahin ko na lang yan, ganyan. So, yung pinaka-ano naman, yung pinakataas ang ating isusunod. Pero itali natin itong nagawa na natin, baka mahugot pa natin ulit yan. So, mayroon din tayong medyo may mga puti-puti sa ano dahil dry talaga yung ano dahil sa sobrang lamig pa din dito sa amin. So, ganun talaga pag malamig yung weather, madry talaga yung buhok mo. Ayan. So, ayan yung ginagawa ko. Iinatin natin yung buhok natin. Ayan. O diba, makita nyo yung, kasi yung buhok ko is, yung tinatawag sa amin, buhaghag sa amin. Ito, ewan ko sa Tagalog ko, ano ang buhaghag. Dahil ay may natural, ano kasi ako, may natural kulot yung aking buhok. So, natural na kulong ang aking buhok. So, tapos buhaghag siya. Yan. So, kailangan nating ikunting i-straight siya. Parang hindi siya maaano. Yan. O, diba? Ano lang natin ng kunti. Madali lang ito. Kasi kailangan ko nang umalis mga after 10 minutes. So ayan mga kalabs, ang ating kaganapan today. Pakita ko na siya. I-continue ko ito sa tindahan na lang mamaya, ha? Okay. So, ayan, ito na pala yung kalabasan ng ating buhok. Ayan, o, diba? Pwede na tayo. Ang ganda na ba, diba? O, ayan, pwede na tayong mamalingki. O, sige, see you later na lang sa ating shop. Uy, mga kalabs, pasensya na talaga kayo. Hindi ko na, nandoon ako sa tindahan. Kasi mayroon mga kaibigan na mga kakilala na nagpunta doon, yung mga dati kong customer. Ayan na, okay pa yung buhok natin, nalamigan na ito. So, hindi ko na talaga mga kalabs, hindi ko na vlog. Dahil nabisi ako sa kakadaldal kasi din sila sa akin. Kasi bihira na lang din ako makikita doon dahil
'Di ba si Yanita ang nag-aano doon, ang nagbubukas. So, yung anak ko. So, ano tawag nitong hindi ko na naisipang mag-vlog, tapos yung pagpasok ko dito sabi ko, hala, nag-promise pala akong mag-vlog ako doon sa tindahan namin, pero hindi pa naman yung pinakalas dahil sa ano ang pinakalas namin sa may pinakalas namin sa ano sa 16 and 17. So ayan, ay kakain tayo ng bagoong. Bagoong ang iulam natin at saka kamatis. Ayan, at ayun ang nangyari, hindi ko na vlog. Pasensya na talaga kayo kasi yun nga. Pero ayun, habang nandoon kasi ako, may mga kaibigan na nagpunta, yung mga customer kong nagiging kaibigan ko na din. Tapos may tumawag din kasi na isang customer na mayroon na naman tayong trabahuin. Mayroon na naman tayong racket. So magra-racket na naman tayo mga kalab. So yun. At anuhin natin yung ating sana nang patuloy na yung mayroong tumatawag sa atin at mayroong nangangailangan ba, kasi parang maano natin ang ating company talagang maano na yung patuloy na ang pag-ano ng mga customers. So yan, kailangan lang natin. So yun lang po, pasensya na talaga kayo at hindi ko na vlog doon, pero one day mabablog ko lang. So ayan, yung kanin natin is yung pula, yung kanin natin, and then may bagoong tayo at saka kamatis ang ating ulamer ngayong araw na ito. So kasi wala tayong ibang ulam. Meron naman talaga kaming ulam, pero hindi ako nakaluto. So ito na lang, kamatis ang iuulam ko at saka yung bagoong. Ayan mga kalabs. So ayan po, meron po, galing pa ito sa Pilipinas ang ating bagoong na may sarap ng bagoong natin. Kain po tayo. Ayan, galing po yan sa Pilipinas. Tapos gumawa po ako ng suka. Ayan, may suka. Ayan yung kamatis. So yan lang talaga ang iuulam ko, as in. Yan lang talaga iulam ko dahil namimiss ko ito sa atin. O, ayan. Ang sarap ng ating ulam. Ayan, oh. Ayan. So, lagyan natin siya ng bagoong. Bagoong. Yan, bagoong yan. Oh. O, diba? So, ang sarap. Kain kayo. Huy, nalalaway na ako. Nilaway na ako. Ano ba yan? Paano ba yan sabihin? Ayan. Ang sarap yan. Oh, ayan, ang sarap tingnan, oh. Paano ko ba pakita sa inyo? Ayan. Oh, ang sarap ng ating ulam. Bagoong at saka kamatis. Tapos may red rice tayo. Yan. So, 'di ba? Palayo natin yung ating para makita nyo ang buong natin, buong pagkain natin. Yan. So, ayan. Ang sarap. Ang sarap man ito. Magkamay man siguro ako. Ayan. Sarap. Suka at saka kamatis. Mag-ano na lang tayo. Kaya nakakahiya. Magkamay magsabing wala ba kayong kutsara? Kain po tayo. May avocado po tayo. Makain ba kayo ng pula na rice? Yung pula na rice natin. Ay, ang anghang. Ang sarap ng pakiramdam sa anghang. Ayan. Yan lang po talaga ang ulam natin. Wala tayong ibang ulam. Super yummy. So, yun lang po. Thank you so much. God bless. I love you all. Thank you for following. Bye! Oh, ayan. Kainin pala natin itong ating avocado at siya'y nahinog na. Ang ganda. Yan, oh. Alam niyo ba anong gagawin ko dito?
Ilalagay ko siya sa baso. Kasi sa amin, nung maliliit pa kami, ganito po ang ginagawa namin. Ayan. Ayan. So, ang gagawin natin dito ay kakainin natin ang avocado. Pero hindi ko makain-kain siya minsan ang diri-diritso ba. Kasi hindi siya gaanong ano. So, ang gagawin natin, oh, yan, ang ganda ng ating avocado. Tsaka kailangan mong kumain ng avocado kung gusto mo ng magkaroon ng ano, fats. Ayan. So, ngayon, ang lagyan natin siya ng condense. Ayan, yung condense natin ay paubos na talaga yung ating... Uy, hindi man mapasok itong ating kutsara. Ayan. Paubos na yung ating condense yan. Ayan. Malala ko noon, nung maliit pa ako, yung bata pa ako, ang condense ay nilalagay namin to sa tinapay. So, lately, ginagawa ko din yun. Nilalagay sa sandwich. Oh. Kasi yung mga mayaman, mayroon silang mga palaman na sandwich spread, pero kaming mga mahihirap, hanggang condense lang ang maabot. Nung bata pa ako, so ngayon, pero namimiss ko pa rin yun at ginagawa ko pa din yun. Kasi masarap naman talaga. So yun, totoo nga pala talaga kung anong kinagisnan mong lasa ay namimiss mo yun. Ayan, so maganda ding nagiging mahirap kasi masarap yung kinakain. Tsaka makakain mo pa siya, ma-afford mo pa siya hanggang ngayon. Kasi ang sandwich spread dito sa Finland ay super mahal. Pwede naman gumawa pero hindi din ako gaanong mahilig doon dahil hindi nga dan tayo sanay nung bata pa tayo, di ba? So kain tayo nito. So ganito ang ginagawa namin sa probinsya noon. May avocado kaming puno tapos nilalagyan namin ng condensed milk. Ayan oh. Tapos ginagawa namin itong Erskindi. Well, oh, diba? The next day.